Magpapatuloy ang kaganapan kung saan pinapayagan na nga ni Linyi ang mga mamamayan na nagagalit sa kanya na magtungo sa Northeast kung nais nila ngunit hindi siya ang magbabayad para sa mga ito. Ikinagalit ito ng kanyang kasama dahil ayon sa kanya ay hindi siya naniniwala na si Linyi ang magbabayad ng trip papunta ng Northeast kaya wala itong karapatan na sabihin yun sa mga mahihirap na mamamayan. Kung hindi ito naniniwala sa kanya ay inutusan niya itong tignan na lang ang mga detalye para makita ng mga ito na nagsasabi siya ng totoo. Muli namang kinontra ng isang tao ang sinabi nito dahil wala namang tanga ang gagamit ng sarili nitong pera para lang sa trabaho. Dagdag pa niya na kung mayaman ito ay wala na sanang dahilan na magtrabaho pa ito sa poverty alleviation. Dahil dito ay pinakita ni Linyi sa kanya ang susi ng kanyang mahal na sasakyan, sinabi niya dito na nagkakahalaga ng ilang milyon ang sasakyan niyang iyon kaya masasabi niyang mayaman talaga siya. Hinahangaan niya rin ang kanyang mga kasamahan dahil hindi niya inasahan na gagawa ng ganitong klaseng trick ang mga ito para lang matalo siya. Itinanggi naman ito ng kanyang kasama dahil wala siyang kinalaman sa nangyayari kung kaya hindi nito pwedeng sabihin na siya ang may kinalaman ng lahat ng ito. Hindi na rin naman ni Linyi pipilitin ng mga ito kung ayaw nilang aminin dahil sa ngayon ay mas gusto niyang magsampa ng kaso sa mga hangal na nag-rally sa harap ng kanilang opisina. Agad naman itong sinunod ng kanyang boss kaya agad na itong tumawag ng mga pulis para ireklamo ang mga hangal na nanggugulo sa kanyang kumpanya. Habang iginiit naman ng isang nagrereklamo ang kanyang sarili, ayon sa kanya ay wala naman talaga silang kasalanan dahil inutusan lamang sila na gawin ito. Pinaliwanag ni Linyi dito na magsasampa pa rin siya ng kaso dahil walang utak ang mga ito para sumunod na lang sa utos na binibigay sa kanila. Subalit may isang kondisyon si Linyi kung gusto talaga nilang makaalis sa problemang ito, kailangan lang nilang sabihin sa kanya kung sino ang nag-utos sa kanila na gawin ito upang makaramdam pa siya ng awa sa kanila. Dahil dito ay hindi na nga nagdalawang isip ang mga ito at agad na itinuro ang mga hangal na kasamahan ni Linyi sa trabaho. Ayon dito ay inalok sila ng 200 yuan na bayad para gawin ito kaya wala silang kasalanan dahil sumunod lang sila sa utos ng dalawang ito. Dahil dito ay dali-daling kinausap ni Linyi ang hangal at sinabi niya dito na gusto niya lang naman talagang tumulong sa Dong County kaya siya nagtrabaho sa poverty alleviation, subalit may mga hangal talagang hindi mawawala sa lahat ng lugar kaya naman nalulungkot siya pa mismo ang kinalaban ng mga ito. Kaya naman pinayuhan niya ang mga ito na mas mabuting matuto sa pagkakamali nila ngayon dahil may mga tao sa mundo na hindi nila magagawang matalo kagaya niya. Samantalang nawalan na ng pag-asa ang hangal sa mga nangyayari dahil siguradong ito na rin ang katapusan niya. Sa kabilang banda ay tinanong naman ni Lee Zinjin ang ating bida kung anong schedule nila kinabukasan papunta ng Northeast. Sinagot siya nito na sasakay muna sila ng bus bago sasakay sa eroplano patungo sa Northeast, sabay tanong nito kung bakit naman nais na malaman ni Lee Zinjin ang patungkol dito. Pinaliwanag nito na gusto rin ng kaibigan niyang si Tingting na pumunta sa Northeast kung kaya napapaisip siya kung maaari bang sumabay na lang ito sa kanila. Wala naman itong problema sa ating bida ngunit nagtataka lang siya kung ano namang gagawin ng kaibigan nito sa Northeast. Sinagot siya nito na hindi niya rin alam kung anong dahilan ng kanyang kaibigan sa pagpunta dahil wala naman itong sinasabi sa kanya, subalit batid niyang may mahalaga itong pupuntahan dahil nararamdaman niyang excited itong makapunta ng Northeast. Habang mas minabuti naman ni Linyi na huwag ng pag-usapan ang ganitong bagay at mas magandang kumain na muna sila, habang mapapansin naman ang pamumula ng mukha ni Lee Zinjin dahil sa biglaang paghawak ni Linyi sa balikat niya na parang kasintahan siya nito. Paglipas ng oras ay mabilis lang rin na sumapit ang kinabukasan kung saan nagtatanong ang isang lalaki sa ating bida kung talaga bang wala silang babayaran sa trip na ito. Sinagot siya nito ng oo dahil sagot niya ang lahat ng patungkol sa pera. Pagtapos ay sinabihan niya ang mga ito na ayusin ang gagawin nilang pagsasanay dahil isang beses lang mangyayari ang ganitong oportunidad para sa kanila kaya hindi nila pwedeng mawala ito. Nangako naman ang mga ito na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang matuto ng maayos sa mga dalubhasa. Nang natigilan naman sila nang biglang dumating ang kaibigan ni Lee Zinjin sa lugar, kaya naman tinanong ito ni Linyi kung anong gagawin nito sa Northeast. Sinagot siya nito na magkakaroon ng Grand Prix competition at nagkataon naman na isa siya sa representative ng Yunhang team. Pagtapos ay inaya nito si Lee Zinjin na sumama sa kanya dahil ipapakita niya dito ang maraming magagandang bagay. Habang inaya naman ni Lee Zinjin ang ating bida na sumama sa kanila upang makita rin nila kung anong klaseng sport ang tinutukoy ni Tingting. Tumanggi lang naman si Linyi sa gusto nito dahil batid niyang boring rin naman ang sport na tinutukoy nito. Dahil sa sinabi nito ay muli na namang nagalit sa kanya ang babaeng ito, isinusumpa nito si Linyi dahil sa ginagawa nitong pangmamaliit sa kanya. Matapos nito ay nagtungo sila sa Peninsula Hotel, kilala ang hotel na ito sa bansa bilang isa sa pinakamagandang hotel kaya hindi makapaniwala si Lee Zinjin na dito sila mananatili. Sinagot siya nito ng oo dahil karapat dapat rin naman silang makaramdam ng maayos na matutuluyan ngayon.
Pinayuhan naman siya ni Tingting na mas mabuting mag-ingat ito sa ginagawa nitong paggastos ng pera dahil maaaring hindi na nito magawang magbayad sa Northeast kung patuloy itong gagastos ng pera sa mga ganitong simpleng bagay lamang. Habang muli na naman itong nagalit sa walang pakialam na reaksyon ni Lin Yi sa sinabi niya dito, sinabi niya rin na wala na siyang pakialam kung mawala ng pera si Lin Yi dahil ito rin naman ang magsisisi sa bandang huli kung sakaling maubos ang pera nito. Nang natigilan naman ito nang biglang lumabas ang mga staff sa hotel upang magbigay ng paggalang sa ating bida, habang hindi naman maiwasang magtaka ni Tingting kung bakit ganito na lang ang pagtrato ng mga staff sa ating bida. Kaya naman tinanong niya si Lin Yi kung regular ba itong nananatili sa hotel na yun kaya ito kilala ng mga staff doon. Sinagot siya nito nang hindi dahil ginagawa lang naman ito ng mga tauhan niya sapagkat siya ang may-ari ng hotel. Labis na ikinagulat ng lahat ang kanilang narinig dahil hindi nila inaasahan na ito pala ang may-ari ng ganong klaseng marangyang hotel. Batid ni Lin Yi na mahirap itong paniwalaan ngunit ipapaliwanag na lang niya sa mga ito ang lahat sa oras na matapos na sila dito. Matapos nito ay napagdesisyonan muna niyang magtungo sa opisina ng kanyang kasintahan dahil matagal na niya itong hindi nakikita. Hindi nagtagal ay agad nang nagpakita si Miss G dito, nagagalit rin ito dahil hindi sinabi ng maaga ni Lin Yi sa kanya na pupunta pala ito ngayon. Subalit hindi na ito mahalaga ngayon dahil talagang na-miss niya ang ating bida at masaya siyang nagpunta ito sa kanyang opisina ngayong araw. Subalit natigil ang kanilang pag-uusap nang tumawag dito ang kapatid na babae ni Lin Yi. Sinabi nito na nasa malaking problema siya ngayon dahil kasalukuyan silang nasa police station dahil nahuli sila ng mga ito. Labis namang nagtaka si Miss G dito dahil hindi niya alam kung anong dahilan na mahuli sila ng mga pulis, tanong pa niya kung may ginawa ba silang masama. Pinaliwanag nito na nakikipagkarera sila sa kalsada at hindi sinasadyang nakita sila ng mga pulis kaya naman nasa police station sila ngayon. Nakiusap rin siya dito na huwag nang sabihin sa kanyang kuya ang nangyari dahil siguradong magagalit ito sa kanya kung nagkataon. Subalit huli na para dito dahil nasa tabi niya lamang ang kuya nito at narinig na nito ang lahat kaya hindi na nila pwedeng itago ang pangyayaring ito. Pagtapos ay inaya nito ang ating bida na magtungo sa police station para tulungan ang kapatid nito, habang hindi maiwasang magalit ni Lin Yi dahil parang hindi nag-iisip ang kanyang kapatid para makipagkarera sa isang pampublikong kalsada. Pinaliwanag ni Miss G dito na malapit nang ikasal ang kapatid nito kaya hindi na ito isang bata, maaaring nakagawa ito ng pagkakamali pero hindi ito pwedeng gamiting dahilan ni Lin Yi para magalit. Dagdag pa niya na kailangang maging mabait ni Lin Yi sa magiging asawa ng kapatid nito dahil maaaring masira pa nito ang relasyon ng kapatid nito kung sakaling magagalit ito. Paglipas ng isang oras ay makikitang naayos na nila ang problema ng kapatid ni Lin Yi, kaya labis itong humihingi ng tawad sa kanyang kuya dahil sa nangyari. Ngunit hindi pa rin nawawala ang inis ng ating bida dahil nasa tamang edad na ang dalawa pero naisip pa rin ng mga itong makipagkarera sa pampublikong kalsada. Nang biglang natigil ang galit nito nang tinawagan siya ni Mr. Chin para kumain sa labas. Dahil dito ay tuluyan nang nawala ang inis ng ating bida kasabay nito ay napagdesisyonan rin niyang isama na ang dalawang ito para kumain. Habang papunta sila sa kainan na sinabi ni Mr. Chin, ay agad na napansin ng kapatid nito na parang papunta sila sa restaurant na pag-aari ng sikat na si Mr. Chin. Kilala niya ang kainan na ito dahil sikat na sikat ito sa social media dahil sa pagkakaroon ng mga masasarap na pagkain at magagandang babae. Dahil masyado itong espesyal ay mahirap ring makakain dito sapagkat mga mataas na tao lamang ang may kakayahan na kumain sa ganitong lugar kung kaya hindi magandang ideya na dito sila kakain ngayon. Wala naman itong dapat ikabahala dahil inimbita sila mismo ni Mr. Chin para kumain sa restaurant nito kaya hindi na nito kailangang isipin ang bagay na tumatakbo sa isip nito ngayon. Labis namang humanga si Ningyu nang marinig niyang si Mr. Chin pa mismo ang tumawag sa kanyang kapatid para lang kumain sa restaurant nito. Sa kabilang banda ay makikita ang maraming bilang ng tao na nakapila sa restaurant ni Mr. Chin, sa loob nito ay sinasabihan ni Mr. Chin ang mga kasama niyang babae na kailangan nilang maging mahusay mamaya dahil hindi normal na tao ang darating sapagkat mas mayaman pa ito kesa sa kanya. Dagdag pa niya na hindi nila kailangang magkamali dahil ito na ang perpektong pagkakataon para sa kanila na magkaroon ng koneksyon sa isang makapangyarihang nilalang. Kung magiging masaya si Lin Yi ngayong gabi ay maaari nitong bigyan ng gantimpala ang mga babaeng yun na sapat para sa buong buhay nilang gastos. Dahil sa sinabi nito ay mas lalong ginanahan ng mga babaeng ito at nangako silang gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para mapaligaya ang ating bida. Hindi nagtagal ay pumasok na nga si Lin Yi sa kainan, kung saan masaya naman siyang sinalubong ng mga babae sa kanyang pagpasok. Ngunit imbis na matuwa ay tila hindi pa nito ikinatuwa ang nangyayari dahil kasama niya ngayon si Miss G. Ikinagulat rin ng dalawa na kasama pala ni Lin Yi ngayon ang kasintahan nito, batid nilang hindi maganda ang mangyayari kaya pinaliwanag agad ni Mr. Chin dito na hindi ito kagaya ng iniisip ni Miss G dahil bahagi lamang ito ng paraan nila ng pagsalubong sa mga VIP guests.
Sabay pinaalis na nito ang mga babae dahil hindi magandang magtagal pa ito doon gayong kasama ni Lin Yi ngayon ang kasintahan nito. Pag-alis ng mga ito ay hindi maiwasang magalit ni Miss G sa ating bida kaya naman sinabi niya dito na mag-uusap sila sa bahay mamaya. Habang itinatanggi naman ni Lin Yi na may kinalaman siya sa nangyayari dahil wala talaga siyang alam patungkol dito. Samantalang napansin naman ni Mr. Chin na may dalawa pang kasama ang ating bida kaya tinanong niya ito kung yun ba ang kapatid at ang brother-in-law nito. Sa katanungan nito ay mabilis naman siyang sinagot nito ng oo. Masaya ring nakipagkilala ang brother-in-law ni Lin Yi dito dahil matagal na niyang naririnig ang patungkol kay Mr. Chin kaya naman masaya talaga siyang makita ito sa personal. Habang inaya naman ito ni Mr. Chin na sumama sa kanila mamayang gabi dahil magtutungo sila sa isang racing arena, dagdag pa niya na sila ang sponsor ng arena kaya naman kailangan talaga nilang magpunta at nais niyang isama ito dahil ito ang brother-in-law ni Lin Yi. Dahil dito ay hindi na tumanggi pa ang brother-in-law ni Lin Yi sapagkat nalaman niyang sa Zhonghai International Circuit gaganapin ang event mamayang gabi kaya nais niyang samantalahin ang pagkakataon na makatapak sa ganong klase ng stage. Pinaliwanag naman ni Mr. Chin dito na hindi nito kailangang mamangha dahil si Lin Yi mismo ang may-ari ng Zhonghai International Circuit kaya maaari itong magtungo doon kahit na anong oras dahil bahagi na rin ito ng pamilya ni Lin Yi ngayon. Napansin niya rin na parang wala pa itong masyadong alam patungkol sa ating bida kaya sinabi nito na marami pang negosyo si Lin Yi dahil isa ito sa mga pinakamayaman sa Zhonghai. Habang inaya pa ito ng isa niyang kaibigan na sumama na rin dahil alam niyang marami itong magagandang sasakyan. Tumanggi lang naman si Lin Yi sa alok nito dahil wala siyang balak na sumama sa kanila sapagkat wala naman siyang mahusay na makakalaban doon. Pinaliwanag nito na kailangan talagang sumama ni Lin Yi para sa kanila dahil ang mga kalaban nila ay nagdala ng mga dalubhasang mga ngarera at wala silang kumpiyansa na magagawa nilang talunin ang mga ito kaya kailangan nila si Lin Yi. Natawa na lang si Lin Yi sa kanyang narinig dahil napagtantunan niya ang tunay na dahilan kung bakit gusto talaga siyang isama ng mga ito. Nais nilang sumama siya upang manalo sila sa gaganaping kompetisyon nang sa gayon ay hindi sila mapahiya sa mga kalaban. Nauunawaan ito ni Lin Yi kaya naman napagdesisyonan na niyang sumama sa mga ito nang sa gayon ay makatulong naman siya sa kanyang mga kaibigan. Ngunit bago ito ay nagtungo muna sila sa bahay nila ni Miss G, habang hindi makapaniwala ang dalawa sa lawak at laki ng bahay ng ating bida. Dagdag pa niya na masyadong malaki ang bahay nito dagdag pa dito ang maraming maliliit na bahay sa paligid kaya gusto niyang malaman kung saan doon ang bahay nito. Sinagot siya nito na lahat ng nandoon ay pag-aari niya. Pinaliwanag niya rin na ang mga maliliit na bahay na nakikita nito sa paligid ay mga storage room lamang. Wala namang masabi ang kapatid nito sa mga nalalaman niya patungkol sa kanyang kapatid. Nagtataka rin siya kung bakit wala siyang masyadong alam patungkol sa kanyang kapatid. Sinabihan naman siya ni Miss G na sa oras na magpakasal ang dalawa ay magbibigay siya ng bahay para sa dalawang ito kaya hindi na nila kailangang isipin ang patungkol sa bahay. Labis namang nagpasalamat si Ningyo dito, na hindi naman ikinatuwa ni Lin Yi dahil batid naman ang kanyang kapatid na sa kanya pa rin magmumula ang bahay na ibibigay ni Miss G dito kaya sa kanya dapat ito magpasalamat. Pinaliwanag nito na matagal na niyang kilala ang kanyang kuya kaya alam niyang kung hindi dahil kay Miss G ay hindi naman ito maiisip na magbigay ng bahay sa kanya. Nang natigilan naman ito nang makita niya ang sasakyan na tinatago ng kanyang kapatid, batid nila na nagkakahalaga ng 200,000 ang sasakyang ito kaya nakakagulat talaga na meron ito ang kapatid niya. Mas lalo pang ikinagulat ng dalawa nang malaman nilang lampas na sa 200,000,000 ang nagastos ni Lin Yi para lang sa ganitong sasakyan. Sinabi pa nito na di hamak na mahal talaga ang pagkakaroon ng ganong klase ng sasakyan dahil kahit ang pintura na ginagamit sa sasakyang ito ay nagkakahalaga na ng daan-daang libo. Labis namang humanga ang kanyang brother-in-law dito dahil di hamak na wala pa siya sa kalingkingan ni Lin Yi pagdating sa ganitong larangan. Sa kabilang banda ay malalaman rin na ito pala ang sport na tinutukoy ni Ting Ting, habang hindi maiwasang magtaka ni Li Zinjin dahil napapansin niyang andaming tao sa lugar. Pinaliwanag nito na natural lamang na maraming tao dahil sikat rin talaga sa buong mundo ang ganitong sport. Batid naman ito ni Li Zinjin ngunit hindi pa rin niya maiwasang magtaka gayong sobrang dami talaga ng taong nagpunta ngayon. Pinaliwanag ni Ting Ting dito na nalaman niyang kasama ang mga batang mayayaman sa Zhonghai ngayong araw kaya naman natural lang na maraming magpupunta. Kasama rin dito si Mr. Chin at kilala ito ng lahat bilang isa sa pinakamayaman sa Zhonghai kaya naman hindi na nakakagulat na maraming nagpunta ngayon. Nang natigilan naman sila nang dumating ang isang kasamahan ni Ting Ting upang pigilan ang pag-uusap ng dalawa dahil malapit nang magsimula ang karera nila. Pinaliwanag naman ito sa kanyang kasama na kinakausap niya lang ang kanyang kaibigan patungkol kay Mr. Chin. Agad na napagtanto ng kasama nito na mahalaga pala ang pinag-uusapan ng dalawa ngunit narinig niya rin na magpupunta ngayon ang isang lalaking mas mahalaga pa kesa kay Mr. Chin, dahil nalaman niyang magpupunta rin ngayon ang lalaking nagngangalang Lin Yi at nabalitaan niyang mas makapangyarihan pa ito kesa kay Mr. Chin.
Mas ginanahan naman si Tingting nang malaman niyang may magpupunta ngayon na mas makapangyarihan pa kesa kay Mr. Chin. Nang natigilan sila sa kanilang mga sinasabi nang napansin nila na nagkagulo na ang mga nanunood dahil sa pagdating ng mga pinag-uusapan nila. Maraming babae rin sa lugar ang masaya dahil makikita nila si Lin Yi sa lugar. Subalit hindi ito ikinatuwa ni Miss G dahil pakiramdam niya ay masaya pa si Lin Yi na maraming babae ang nagkakagulo para dito. Itinanggi naman ni Lin Yi ang paratang nito sa kanya gayong hindi niya rin alam kung bakit kilala siya ng mga babae doon, palagay niya na nadadamay lamang siya sa kasikatan na meron ng mga kaibigan niya kaya ganun. Subalit hindi naniniwala si Miss G dito dahil alam niyang gusto ni Lin Yi ang ganitong klase ng kaganapan kaya naman sinabihan niya itong huwag masyadong magpasikat sa mga babae doon. Labis namang ikinagulat ng dalawa ang kanilang nakita dahil hindi nila inaasahan na si Lin Yi pala talaga ang tinutukoy ng lalaki kanina na mas mayaman pa kesa kay Mr. Chin. Hindi talaga makapaniwala si Tingting dito kaya napagdesisyonan niyang lumapit sa ating bida para tanungin ito kung ito ba talaga ang Lin Yi na tinutukoy ng mga tao. Kaya naman lumapit siya dito para magtanong kung talaga bang ito ang lalaking sinasabi nilang mas makapangyarihan pa kesa kay Mr. Chin. Sinagot siya nito na kung sasabihin niyang hindi ay maniniwala ba ito sa kanya, na sinagot nito ng oo dahil mas madaling maniwala na hindi ito mas mayaman kay Mr. Chin. Nang bigla namang itong kinausap ng kasamahan ni Lin Yi upang magtanong kung nagpunta ba ito doon para lang asarin si Lin Yi. Sinagot niya ito nang hindi dahil nagpunta siya doon para sabihin talaga sa kanila na hindi sila mananalo laban sa kanyang team. Dagdag pa niya na malaki talaga ang kumpiyansa niya sa kanyang mga kasama at sa personal niyang kakayahan kaya walang paraan na mananalo ang mga ito. Natawa na lang ang dalawa sa sinabi ng babaeng ito dahil alam nila na puro yabang lamang ang alam nito. Nang bigla namang nagpakita ang mga kasamahan ni Tingting para sabihing hindi lang yabang ang meron ng babaeng ito dahil totoo ang sinabi nito na wala talagang pag-asa na manalo ang mga ito laban sa kanila. Agad namang nakilala ni Mr. Chin ang mga ito dahil alam niyang mga dalubhasang racers ang mga ito na lumalaban para sa bansa nila kaya batid niyang wala siyang pag-asa kung siya ang lalaban sa mga ito. Subalit ibang usapan na kung si Lin Yi ang lalaban dahil alam niyang malaki ang tsansa na matalo sila ng ating bida. Masaya naman itong makita ang makapangyarihang tao na kagaya ni Lin Yi ngunit talagang hindi maganda ang una nilang pagkikita sapagkat isang pagkatalo agad ang mararanasan nito mula sa kanya. Walang problema sa ating bida kung anong maging resulta ng laban kaya nagkaroon siya ng ideya na ang matatalo ay kailangang sunugin ang sasakyan nito. Kumpiyansa naman ito na sila ang mananalo kaya agad siyang pumayag sa gusto nitong mangyari. Ayaw niyang sunugin ang kanyang sasakyan ngunit batid naman niya na sila ang mananalo kaya pumayag na lang siya para makita niyang sunugin ni Lin Yi ang sarili nitong sasakyan. Natawa rin si Tingting sa naging desisyon ni Lin Yi dahil hindi niya inaasahan na gagawa ito ng ganong klaseng sugal gayong malinaw naman na ito lang ang matatalo. Muli na naman itong nagalit nang nakita niyang wala na namang pakialam si Lin Yi sa mga sinasabi niya dito. Para sa kanya ay nagiging concerned lang naman siya dahil kahit papaano ay may pinagsamahan na rin naman sila ni Lin Yi kaya hanggat maaari ay ayaw niya sanang masunog ang sasakyan nito pero kung ito na mismo ang gumagawa ng paraan para mawalan ito ng mahalagang sasakyan ay wala na siyang magagawa. Sa kabilang banda ay hindi maiwasang magtaka ng kapatid ni Lin Yi dahil isang simpleng karera lang naman ang gaganapin pero parang sobrang saya na agad ng mga tao sa paligid. Maya-maya ay makikitang magsisimula na nga ang karera, labis ding nanghihinayang ang kalaban ni Lin Yi dahil kailangan pa nitong sunugin ang sasakyan nito para lang sa karerang ito. Hindi nito kailangang makampante dahil hindi naman siya ang matatalo dito, bukod pa doon ay marami naman siyang pera kaya wala lang sa kanya ang ganong klase ng sasakyan. Hindi naman ito nagustuhan ng sinabi ng ating bida, subalit hindi niya na lang ito inisip dahil nasa kanya pa rin ang huling halakhak. Matapos nito ay opisyal na ngang nagsimula ang karera kung saan makikita namang nangunguna si Lin Yi na labis na ikinagulat ng kalaban nito dahil hindi niya ito inaasahan. Kaya naman inilabas na nito ang kanyang buong potensyal para maunahan ang ating bida. Ngunit malas lang nito nakakampi ni Lin Yi ang sistema kaya hindi mananalo sa kanya ang lalaking ito. Nagmula ang kanyang talento sa sistema kung kaya hindi siya matatalo ng mga natural na talento lang. Hindi naman makapaniwala ang kalaban nito sa mga nangyayari dahil parang mas marunong pa sa kanya si Lin Yi kahit na negosyante lang naman ito. Napapatanong na lang rin siya kung isa bang halimaw ang ating bida dahil mas magaling pa ito sa kanya kahit na inilaan niya ang kanyang buhay sa ganitong larangan. Hanggang sa natapos na nga ang karera at malinaw sa lahat na si Lin Yi ang nanalo, kaya naman agad na nagdiwang ang mga babaeng humahanga dito. Matapos nito ay lumapit ang isang lalaki sa kanyang kasama upang magtanong kung bakit ito nagpatalo sa isang negosyante lamang na wala namang alam sa ganitong larangan. Sinagot siya nito na hindi siya nagpatalo dahil talagang mas mahusay lang si Lin Yi sa kanya, minaliit nila ang kakayahan nito pero hindi niya maitatanggi na mas magaling talaga ito sa kanya. Sinang-ayunan ni Mr. Chin ang sinabi nito dahil batid rin niya kung anong klase ng kakayahan ang meron si Lin Yi at siya na mismo ang magsasabi sa kanila na nasa ibang level na ang kanyang kaibigan.
Tanggap naman ito ang pagkatalo nila ngayon ngunit sinisiguro niyang makakabawi sila sa susunod na pagkakataon. Ngunit pinigilan naman ni Mr. Chin ang pag-alis ng dalawang ito dahil mayroon pa silang nakalimutan. Sinabi niya dito na nagkaroon sila ng kasunduan na kung sino ang matatalo ay dapat na sunugin ang sarili nitong sasakyan. Kinabahan naman ito nang maalala niya ang kasunduan kaya ginamit na lang niyang palusot ang maaaring pagkagalit ng may-ari ng lugar sa kanila dahil maaari pang magsanhi ng malaking sunog ang gagawin nila. Pinangako naman ni Lin Yi dito na hindi nito kailangang isipin ng may-ari dahil siya mismo ang may-ari ng lugar at walang problema sa kanya kung magsusunog sila ng sasakyan ngayon. At doon na po nagtatapos. Maraming salamat sa panunood.